Paiigtingin ng Police Regional Office 12 kasama ang Department of Environment and Natural Resources 12, Mines and Geosciences Bureau 12 ang kampanya kontra small-scale copper at gold mining sa Tampakan South, Cotabato matapos malunod ang dalawang minero dahil sa rumaragasang baha sa kanilang iligal na minahan. Kinilala ang mga nasawi na sina John Rizal Samling at isang Richard Sumali na sangkot umano sa banlas, uslus gold mining gamit ang simpleng kagamitan at portable water pumps. Kaugnay nito, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa iba pang sangkot sa banlas mining para mahintuna sapagkat nagdudulot ito ng peligro hindi lamang sa mga minero kundi pati na rin sa mga komunidad na malapit sa kanilang operasyon. Batay sa ulat ng mga otoridad, hindi na nakaligtas ang dalawang biktima dahil sa malakas na agos ng baha na may kasamang mga putik at bato. Ayon naman sa mga opisyal ng naturang mga tanggapan, tanging SMI lamang ang may legal na kontrata mula sa gobyerno para magmina sa Tampakan, ngunit hindi pa ito nagsisimula sa operasyon mula nang maitatag halos 2 dekada na ang nakalipas. Ayon kay DENR 12 Director Felix Alicer na magtutulungan ang kanilang ahensya, ang pulisya at militar para pigilan ang mga iligal na aktibidad. Nabatid na sa nakalipas na 7 taon nakapagtanim na ng mahigit 1.2 milyong punong kahoy ang mga residente Blaan tribal leaders mula sa Tampakan, Colombia, Sultan Kudarat, Malungon, Sarangani at Kiblawan, Davao del Sur bilang bahagi ng environmental protection efforts. Tinatayang aabot sa mahigit $200 billion ang halaga ng copper at gold deposits sa Blaan ancestral land sa Tampakan ayon sa mga eksperto mula sa DENR, MGB at ilang foreign mining engineers. In the heart of changing lives, ito si Jofel Candado ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.